Ang kasaysayang aming ilalahad sa inyo ay tunay na di pangkaraniwan. Madalas natin itong nababasa sa comics at napapanood sa mga pelikula. Subalit narito ang isang buhay na testamento na ang ating mga naririnig tungkol sa mga kababalaghan ay totoo at hindi kathang-isip lamang. Kain lang kayo, ha? Sandali, iwan namin kayo. Ano? Kamusta naman kayo? Kain lang, ha? Maraming salamat. Maraming po salamat. Kuya. Salamat po. Oh. Medyo. Alam mo, kumpadre, sa mga ganitong salo-salo lang nakukumpleto ang aking mag-anak. Ayan si Margarita. Alam mo ba, doktora na yan. Tapos na siya ng medisina. Eto naman si Joaquin, isang abogado. At yun naman, yung isang anak na yun, pare na ngayon. Alam mo, kuya, ang saya-saya ko dahil natupad na yung pangarap ko na ikaw ang paring magkakasal sa akin. Akala ko pa naman masaya ka dahil ako na pangasawa mo. Ikaw naman, nagtampo ka kaagad. Alam mo, Melchor, mahal na mahal kong kapatid kong yan. Palibhas at giliw na giliw siya sa akin. Kuya, lahat naman sa pamilya, ikaw ang paborito eh. At ikaw naman ang paborito kong kapatid. Siya nga pala, ngayong ganap na pari ka na, dito ka ba sa parokya natin mamamalagi? Hindi siguro, bayaw. Yung balita ko baka italaga daw ako sa San Rafael. San Rafael? Malapit sa amin yun, ah. Lalampas ka lang ng konti, pero alam ko papunta ron. Maaari mo bang ituro sa akin? Sasamahan pa kita kung gusto mo, Kung papayagan ako na Dolores. Bakit naman hindi? Para naman kay kuya Bakit naman hindi mo pa isama si Dolores? Kuya, kailangan ko ng pahinga. Si Melchor talaga. Sige. Melchor, siguro mabuti pa kumain. Dear Charo, ang kwento ko ay tungkol sa isang kamag-anak. Malayong kamag-anak, mga 4 na dekada na ang nakalipas. Hindi ko nababanggitin ang huling pangalan ng aking mga tutukuyin sa kwentong ito upang mapangalagaan ang pangalan ng ilan pang kapamilya. Nagsimula ang kwento sa araw ng kasal ni Dolores kay Melchor. Kalalabas lamang noon ni Eduardo sa seminaryo bilang isang ganap na pari. Nang gabing iyon ay sinamantala ni Eduardo ang pagkakataon upang magpaalam sa lahat sapagkat ito ay itatalaga na sa isang malayong bayan. Nang mapag-alaman ni Melchor na madidistino si Eduardo sa kanyang probinsya, ay natuwa ito. Matagal na rin itong hindi nakauwi sa kanila kung kaya't naging interesado itong samahan ang kanyang bayaw. Tinulungan ni Melchor si Eduardo upang makahanap ng matitirhan sa kanyang bagong parokya. Isang matandang kakilala ni Melchor ang nagturo ng isang paupaahang bahay sa isang malayong bahagi ng isang liblib na baryo. Mahal kong Dolores, wala kang dapat na alalahanin. Nakarating kami ni Melchor sa San Rafael ng maluwalhati. Mabait ang mga nagmamay-ari ng bahay na aming natuluyan. Isang mag-asawang matanda, isang batang babae, at ang katiwala nilang lalaki. Kaya lamang ay bibihira namin silang makita. Madalas sa kainan lamang namin sila nakakaharap at nakakausap. Nabanggit ho sa akin ng mga superior ko na matagal na raw walang pare dito sa lugar ninyo. Mag-6 na taon na. Ano hong nangyari doon sa dating pare? Baka naman hindi nakatagal sa lungkot. Nagkasakit.
Bakit hindi niyo ginagalaw ang pagkain niyo? Busog pa ho kasi kami. Kakaiba ho kasi yung lasa eh. Ganito ho ba talaga timpla sa inyo? Oy, si Poldo nagluto niyan. At madali yung magtampo kapag hindi nauubos ang pagkain. Di ba, Poldo? At madalas, hindi tumatagal ang mga ito sa pakikipag-usap. Pagkuhay, babalik sa kani-kanilang mga silid at magkukulong matapos kumain. Maliban sa katulong na siyang nag-aayos ng mesa. Ang tanging kapilya na narito ay hindi na pinupuntahan ng mga tao. Hoc est enim corpus meum. Mayroong mga sakristang bata na nagboboluntaryo, subalit kadalasan ay hindi na nakakarating ang mga ito sapagkat kailangan nilang magtrabaho sa tubuhan para sa kanilang pamilya. Indicases nisi quando tracanda, usco dictit corum tuctit calice dicit. Mangilan-ngilan lamang ang dumarating kapag araw ng linggo upang magsimba. Bihira ang tumatanggap ng komunyon. At bago pa matapos ang misa, ay isa-isa na silang nag-aalisan. Padre? Ecce agnus Dei. Umalis ka na rito. Umalis ka na rito. Wala rin ni isa man ang nagpupunta sa kumpisalan. Nakikinig ang Diyos, kapatid. Kayo ang nakinig. Umalis na kayo rito habang maaga pa. Baka hindi kayo mailigtas ng Diyos niyo. Anong ibig ninyo sabihin? Anang! Poldo, tuloy na ako ha. Pagpaalam mo na lang ako sa mga may-ari. Lagi silang tulog sa araw. Sa gabi natin sila nakikita. Bakit? Mukhang hindi naman sila tulog eh. Baka gusto mong magpaalam. Ako, wag na. Mahuhuli ako sa biyahe. Alam mo, kung wala lang akong asawang sabik na naghihintay sa akin, masasamahan pa kita na mas matagal dito. Paano? Kaya mo na ba rito? Oo. Kumusta mo na lang ako ni Dolores at sa buong pamilya? Mag-iingat ka. Ikaw mag-ingat. Ako? Hindi ako maano. Subukan lang kong harangin ng kung sino loko dito. Di ko sila binira. Sige na. Bagamat natutuwa ako na makakapiling mo na rin ang iyong asawa, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. At sa di ko maipaliwanag na dahilan, ng takot, dahil ngayon ay mag-isa na lamang ako.
Mang Poldo, may dumating ho ba akong sulat? Pag may dumating kagad, naiabot ko sa'yo. Tataka lang ho kasi ako eh. Medyo matagal-tagal na. Wala pa rin ho ako natatanggap na sulat eh. Kung mag-alala, malapit na. Pakihulog na lang ho ulit ito sa koreo. Salamat ho. Sige. Esmeralda! Sabay na tayong umuwi. Nasisiraan na yata ako ng katinuan, Dolores. Kung ano-ano na nakikita ko. Marahil dahil sa gutom. Hindi kasi ako makakain sa sama ng lasa ng pinapakain sa akin dito. Kumusta na kayong lahat? Nakarating ba ng maayos si Melchor? Bakit hindi mo sinasagot ang aking mga sulat? Halos linggo-linggo akong lumiliham. Ngunit ni isa ay wala pa akong natatanggap mula sa iyo.
Poldo! Poldo! Bakit po? Binibigyan mo ko ng kahihiyan. Bakit hindi mo ayusin ang trabaho? Ayusin mo! Ayusin mo! Walang niya ka! Ayusin mo ang trabaho mo! Ayusin mo! Ayusin mo! Ayusin mo! Sa mga sumunod na pagliham ni Eduardo, personal itong nagtungo sa Correo upang siya na mismo ang maghulog ng sulat. Nakilala siya ng ilang tao doon at sa kanyang pakiramdam, siya ay iniiwasan ng ilan. May nagsabi sa kanyang napakatapang niya raw upang manatili sa lugar na kanyang kinaroroonan. Isang gabi sa hapagkainan, dala ng matinding pagkagutom, ito'y dali-daling kumain na hindi na iniinda ang lasa ng pagkain o kung ano ito. Iking!
Binalaan kita. Pero hindi ka nakinig. Anong nangyari sa akin? Anong nangyari sa lugar na to? Napunta ka sa isang lugar na hindi dapat puntahan ng sino man. Ang mga-ari ng bahay na tinutulayan mo, ang kanyang asawa at anak, pati na ang kanyang katiwala, ang mga taong nagpupunta sa misa mo. Lahat sila aswang. Ako, pati ako, at hindi magtatagal, pati ikaw. Tulungan niyo ako. Ikaw lamang makakatulong sa sarili mo. Sandali lang ho! Sandali lang ho!
Tumakbo si Eduardo. Tumakbo siya na akala'y matatakasan ang bangungot na sinapit. Ilang araw din siyang naglakad, nanginginain ng kung ano-ano sa daan para lang hindi mamatay sa gutom. Hanggang sa makarating siya sa bungad ng katabing bayan. Doon siya nawala ng malay. Pagising niya ay nasa kumbento na siya ng mga madre. Makaraan ng 6 na araw, nagbalik siya sa ligtas na piling ng kanyang pamilya. Eduardo! Umuwi ka lang. Wala pa sabi? Bakit ganyan ang itsura mo? Kuya, ano nangyari sa'yo? Si Melchor? Yan din ang itatanong ko sa'yo, kuya. Hindi ka ba niya binalikan? Umuwi si Melchor. 3 araw lang naman lagi dito. May dumapo sa kanyang sakit na ewan namin kung ano. Ayaw niya kumain, ayaw niya lumabas sa kanyang kwarto. At isang araw, bigla na lang siyang nawala. Magmula nun, hindi ko na nakita ang asawa ko. Kuya, meron ka bang alam na lugar na pwede niyang puntahan? Kuya! Kuya, buksan mo tong pinto! Kuya, gusto ko lang malaman kung nasan si Melchor. Kuya, buksan mo tong pinto! Kuya? Kuya? Ito ang aking dugo. Ang dugo ng bagong kampon na nagtataglay ng buhay na walang kamatayan. Ang aking dugo na ibubuhos sa inyo at sa inyong lahat para sa ikapagpapalaganap ng kasamaan. Dolores, nandito sila. Kukunin nila ako, Dolores. Ano ba nangyayari sa'yo? Dolores, Kuya! Dolores, ayoko maging katulad nila. Dolores, nandyan sila. Dolores. Sino? Nandyan sila. Kuya! 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 Mama! Kuya! Mama! Mama!
Mababa ng bagya ang kanyang dugo. At mabilis kaysa sa normal ang kanyang pulso. Pero wala akong nakikitang sakit niya. Mula nang dumating si Eduardo, hindi na lumalabas ng kwarto yan, lalo kapag araw. Nakikita ko lang bukas sa kanyang silid, lalo kapag gabi. Di ba ganyan din si Melchor noon? Anak? Gugutom ako. Mitring? Mitring? Sige na, ipasok mo na yung pagkain ng senyorito mo. Oh, Eduardo, oh. Ito yung lagi kong niluluto para sa iyo, yung paborito mong sabaw. Oh, sige na, kumain ka na, ha? Ito, oh. Kuya, kailangan mo kumain para lumakas ka. Oh. Itong saging, di ba paborito mo rin to? O kahit ito na lang, prutas, mabuti to sa'yo, oh. Anak, ano ba ang gusto mong kainin? Ayun po siya. Ano ba pinagsasabi mo? Eduardo? Kaya sa gabi lang siya kung lumabas. At sa araw naman, ay nagtatago sa kanyang silid. Kaya ayaw na kumain ng pagkain natin. Dahil ang gusto niya ay buhay na hayop. Malinaw na lahat. Si Eduardo isang aswang. Imposible ang sinasabi mo, Kuya Joaquin. Pati ba naman ikaw naniniwala sa mga ganyan? Margarita, totoo. Totoo ang sinasabi ni Joaquin at totoo lahat ng storya. Oh, Diyos ko, ang anak ko. Kung ganon, ilayo niyo siya sa akin. Baka mahawaan niya ako. Baka kung anong gawin niya sa akin. Walang aswang sa aking angkan. Walang ibang sino man makakalam nito. Joaquin, siguraduhin mong hindi siya lalabas ng kanyang kwarto. Kayong lahat, walang makikipag-usap o lalapit man lang sa kanya. Hindi aswang ang aking anak. Anong oras nagpunta sa klinika si Senyorita Margarita mo? Alas 8:30 po. Eh, ang Senyorita Joaquin ninyo? Mas maaga po, mga alas 7 po. Pwes, kabilin-bilin ako ha. Walang papasok sa silid ni Senyorito Eduardo mo. Ha? Ni sumilip man lang, hindi pwede ha? Opo. O sige, tawagin ng tsuper. Opo. Kuya, Utang na loob, Dolores. Lumayo ka na. alam kong hindi totoo ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Totoo ang lahat. Totoo ang lahat, Dolores. Pero kapatid pa rin kita. Hindi ko na kilala ang sarili ko, Dolores. Kaya utang na loob, lumayo ka na. Hindi ko na alam kung anong maaari kong gawin. Dolores, ayoko makapanakit ng kahit na sino. Higit sa lahat, ayaw kitang saktan. Tulungan kita. Sabihin mo lang kung anong dapat kong gawin. Gusto kita ibalik sa dati.
talaga gusto mo akong tulungan. Igapos mo ko. Igapos mo ko. Igapos mo ko, Dolores, bago kong magat ang bilin. Utang na loob, Dolores. Dolores, kung talagang gusto mo akong tulungan. Sige na. Iwan mo na ako, Dolores. Sige na. Lagi natin nakikita dito sa loob ng bahay. Tinamaan kong malit. Nakatakas eh. Papa! Si Eduardo nakawala! Melchor. Ibig mo sabihin? Oo. Tulad mo rin. Hindi ko kayang malaman ni Dolores. Kaya umalis ako noon. Pero hindi ko matiis na hindi siya makita. Kaya
Gabi-gabi, dinadalaw ko siya. Pero sadyang hindi maaari. Isa lang ang nararapat kong gawin. Ang magpakalayo at hindi na magpakita pa. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ang itatagal ko. Pakisabi na lang. Mahal na mahal ko siya. Anong ginagawa mo rito? Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Pagpaumanin mo. Naiintindihan ko. Naparito lang ako para magpaalam. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Sa malayo, bahala na. Kuya, huwag na. Dito ka na lang. Alagaan naman kita. Babantayan. Kapwa natin alam na hindi maaari. Huwag mo akong iwan. Nawala na nga sa akin si Melchor. Huwag naman pati ikaw. Kailangan kong gawin to, Dolores. Para sa kapakanan ng lahat. Mahal kong Dolores, nagbalik ako sa San Rafael. Nagbalik ako upang ipagpatuloy ang iniatas sa aking misyon ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hinabang sa katawan at dugo mo. O Jesucristo. Huwag naman saan magdulot ng paghuhukom at parusa sa mga kasalanan ko. Alang sa'yo dakilang pag-ibig. Naway, tanggap mo ko. Tanggap ko yung paggugup. Yung dakilang lunas.
mga tinatawag sa kanyang hingin. Cristo. Cristo. Sa bawat araw na dumaraan, ay patuloy akong nakikipagdigma sa aking sarili. Nilalabanan ng bugso ng aking katawan. Tinitiis na huwag gawin ang ginagawa nila. Kahit mamatay ako sa gutom ay maninindigan ako. Hindi ko alam kung hanggang saan ako aabuti ng pakikipaglabang ito. Pero may habag ang Diyos. Hindi man ako magtagumpay sa puwersa ng kadiliman ngayon, darating din ang panahon na mananaig ang kanyang kagustuhan. Ang iyong mahal na kapatid, Eduardo. Mahirap para sa buong mag-anak na tanggapin ang bagay na ito, subalit wala silang magagawa. Kailangang pag-ingatan ang reputasyon at kaligtasan ng buong angkan. Kailangang mapangalagaan ang mga susunod pang henerasyon ng kanilang pamilya. Isa lamang ang tiyak. Gaya ng nangyari sa kanya noon, ang sakit na kanyang tinaglay ay ipapasa sa mga susunod pa sa kanya. Kumagalang, Ruth, apo ni Dolores. Maraming misteryo ang buhay. Maraming bagay sa ating mundo ang hindi maintindihan. Minsan ay may mga katanungang walang kasagutan, mga pangyayaring walang dahilan o anumang pagpapaliwanag. Lahat tayo ay estranghero sa mundong ating ginagalawan. Makabubuting ituring natin ang lahat ng bagay na may respeto at kahit kaunting takot. Hindi tayo kailangang makumbinse ng mga salaysay na tulad nito. Ngunit minsan, walang mawawala kung tayo ay maniniwala at mag-iingat. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po. Thank you.